Sa muli kong pagbalik kila Buboy, ay masayang tumutulong sa ating karpintero. At paunti-unti nakikita ko na ang kabuuan ng kanilang bahay. Dito ako nabilib kay Buboy na kahit alam niya na may tumutulong ay iniisip niya pa din kung saan makakatipid. Sabi ko buti pa sila. Maraming pagkahapon sinusundo silang magulang. Kanya-kanyang bit-bit ng bag. Sa akin wala. Ganun nga ang naging buhay ko. Naging kumbaga yun ang binigay sa akin ng Panginoon na buhay. Pero parang ramdam ko muna parang iba ako sa kanila. Iba yung trato nila. Ay nung mga edad ko po 11 yata yun, 12, ganyan. Lagi nila kung kunting kilos ko, pupunayin. May kasama. Papaluin. Tapos danasan ko po isang beses yung paa ko ipinukpok ng martilyo. Naranasan ko po na sabihin nila na lumayas ka rito, huwag ka nang bumalik. Yan po. At ang masasabi ko, salamat pa rin kahit papaano nandiyan pa rin sila na nagpalaki sa akin. At dito na nga tuluyang napaiyak si Buboy at naalala ang kanyang mga nakaraan sa mga kumupkop sa kanya. Once again, mga mahal kong viewers, Commander ni Marcos, ating YouTube channel, at Alma Vlog sa ating Facebook page. Follow nyo na po. At ngayong araw nandito tayo kila Buboy, ang anak ng Indiano. Kahapon hindi tayo nakapunta dito at may inasikaso po tayong iba kahapon. Ayan. Medyo maingay nga ngayon dito, di ko alam. May yata, tracer ng palay. Yun o, halos patapos na yung full body. Grabe oh. Patapos na yung full body. Tao po! Wala po. Wala! Oh. Ito na yung natin. Kumusta po? Wala ma'am. Nagmemorienda kayo? Hindi naman. Okay. Tapos na dito Bilis. Ang bilis. Good news sa atin ito. Buboy, kumusta? Okay naman po. Pagod? Hindi naman. Kahapon nagtrabaho kayo? Hindi ma'am. Nagpa-tracer po ako. Kahapon? Ngayon lang po ako nagtrabaho. Ngayon kayo nag-start? Bilis Grabe yung bilis pala. Ano yung maingay dyan sa Tracer. Tracer, okay. Sige, merienda muna po kayo. Nay! Kumusta na? Okay naman po. Okay naman. Nag-tracer. Pinamerienda ko po sila. Nag-tracer pala sila kahapon. Hindi na sila nakapagtrabaho. Okay. Ngayon pa lang pala po yan, Ngayon lang po yan mo. Ang bilis. Ang ingay nga lang dito. Nagka-tracer sila ng palay, Nagpaganyan pa sila kahapon ay. Kaya hindi nakatrabaho. Okay po. Sige. Ngayon lang po. Saan tayo kaya piyepesto ngayon? Maingay dyan sa Kahit dito. Kahit dito na lang, Nay, kunin yung upuan dito para makaupo kayo. Medyo maingay dito ngayon mga malukong viewers kasi may nagtatracer ng palay dyan sa baba nila Buboy. Ayan. Good news, ang bilis. Ngayon lang pala nag-start sila ng trabaho. At kahapon may trabaho yung karpintero. Ayan full body na. At yan, finishing po lahat yan. At ipapatiles din po natin yan. Sa makaroon mo. Ano po? Diyan, mainit po mo. Okay lang po. So anong ginawa nyo kahapon pala at walang trabaho kahapon, Buboy? Ano po dyan? Linis. Naglabas si mama. Okay. Yan pa nga po yung nabahin ko. Pag-meeting po ako kanina dyan sa school dyan sa Bunso. Masali daw po sa sa Boy Scout. Kaya nag-meeting kayo? Po kami dyan. Okay. Nakikilabada ka? Kaninong damit po? Diyan lang po yung sa matanda. Kumusta ka, Buboy? Okay naman po. Okay naman. Ayos naman. Namimiss ka ng mga viewers mo kaya nagpunta ako ngayon dito. Salamat.
Chinachat pati ako na bakit daw wala akong vlog sa inyo. O kumusta yung ano natin, ano na pala, patapos na yung trabaho nyo. Opo, medyo kakunti na pong gagawin. Tsaka finishing na. Pag natapos, Loob, tsaka labas, ano? pag natapos, magpipinis na araw po siya. Oh, okay. Mga ilang araw na lang ano, matatapos na yan. Baka bukas po, Okay. magpipinis na yan. At ipadala ko na din yung mga pamintuan para ano, magagawang pintuan. Para ano na. Tsaka yung gagawa ng salamin, puntahan na namin para Sige po. magawa na yan. Yung size naman ay sila mismo ang pupunta dito para mag-size dyan. Susukatan. Susukatan. Ano? Opo. Anong kinain nyo ngayon, Nay? Anong ulam niyo? Nagluto po ako ng sinigang na hipon. Tsaka po nagprito po ako ng galunggong. Ah, okay. Yun po. Yun yung inulam nyo. Di naman kayo nagugutuman, Buboy. Hindi po. Hindi. May bigas pa kayo? Marami. Marami pa. Ano na yung plano pag natapos yung bahay, Nay? Anong plano nyo? Magkaripundahan po. Suporta na lang yung dalawang mag-aaral. Oo. Mag-aaral po yung dalawa. Yan na lang tutukan. Magiging estudyante ka na ulit. Opo. Kahit medyo na matagal hindi nakapag-aral, pero kakayanin po. Kakayanan yung bike mo, ginagamit mo ba? Hindi po. Kahapon, ginamit po ginangiram po sa akin si Ate Reggie. Mm. Ginahiram ko muna. Okay. Hindi rin naman po makapag-bike-bike at may ginagawa pa eh. Tsaka gamitin mo yan pampasok, ano? Oo, ingatan mo na lang para tumagal. Nandun po, nakalagay lang po. Oo. Tsaka maganda yun pag nag-aral ka na. Malay mo makapag-college ka, di ba? Baka sa pala rin. Sobrang hinhin mo daw magsalita. Bakit nga ba sobrang hinhin mo magsalita? Wala po, ganyan lang po talaga ako magsalita. Mm. Simula naman po sa pool. Mula sa pool, Tsaka sabi nga ni mama mo dati pa ay talagang mabait ka na nung baby ka pa. Pag tulog pala ay nilalagyan lang ng towel yung mukha mo, tulog ka na. Sabi nga daw, Oo. ni mama, naikukwento rin sa akin. Yun yung paggabi ba nagkukwentuhan din kayo na ni Buboy? Nagbabanting kami sa kwentuhan. About nung maliit pa siya, yung kung saan siya nakakarating, ganun yung paglaki, hanggang paglaki niya. Kinukwento niya yan sa akin. Ano yung hindi nyo makalimutan nung baby pa si Buboy, nung inaalagaan nyo pa, Nay? Ay, hindi ko pa makalimutan yun nga po yung pag ng lamping niya sa mukha, yung pag ganun niya. Tapos pag yan ay dedede na, yun ang dumede, gaganunin niya yung hanggang makatulog yan, ma'am. Tapos Hindi ay naman- bihira po yan tumawa, ma'am, nang maliit pa, bihira yan siya tumawa. Hindi mo yan basta-basta mapapatawa. Kaya kung lahat ay gagawin para tumawa dyan, pag natumawa yan, tuwan-tuwa na po ako nung pag napatawa ko na. Tapos yung lampin lang, yung bibigay ko lang sa kanya. Mga ilang buwan mo din pala na alagaan si Buboy, Nay? Hanggang po, magpipito. Magpipito? Matagal din pala, Yun din po ang niya sa akin. Oo. Hanggang 7 months kang inalagaan, di ibig sabihin, wala ka pa talaga nun muwang, wala ka pang alam na Wala pa nga po. Basta yan, pag talon-talon lang yan. Pagkarga ko, kahit po yan, inuusap ko, pinapatawa, hindi yan tatawa, basta talon-talon lang yan siyang gano'n. Nung nag-aral ka, Buboy, syempre, pag may kailangan sa school, like for example, may meeting ng mga magulang, ang dumadalo sa'yo, yun nag-ampon sa'yo? Oo, yung hindi, kasi maaga po yung mga yun, maagang nawala. Kumbaga, hindi ko na siya inabutan nung hanggang paglaki ko. Ay, ang na-attend mo sa meeting, yung asawa ng kapatid ko. Yung kapatid mo? Yung asawa niya. Yung asawa niya, parang hipag mo, gano'n. Pero po, minsan lang, pagka nagustuhan lang niya umattend, yan na-attend yun. Di mo ba naisip minsan nung nag-aaral ka, syempre may mga ganun, magulang na uma-attend sa school, naisip mo din na sana kung nandun yung mama mo, siya yung a-attend para sa'yo?
Oo, naisip-isip ko rin po sa sarili ko, nasasabi ko sa sarili ko na sabi ko buti pa sila. Maraming pagkahapon sinusundo silang magulang, kanya-kanyang bitbit ng bag. Sa akin wala. Tinitingnan ko lang po sila. Parang naisip-isip ko lang din na sabi ko parang masaya yung pag ganun. Pero wala naman po akong magawa kasi ganun nga ang naging buhay ko. Naging kumbaga yun ang binigay sa akin ng Panginoon na buhay. Ganun po. Yun na yung parang ina-accept mo. Kaso nga lang, syempre that time, alam mo na ampun ka, hindi pa? Nung dati po. Nung estudyante ka pa? Hindi pa. Hindi pa? Ito lang po nalaman ko yung malaki na ako. Ito nang may isip na ako, tapos nung nagtanong na ako. Yung, pero nung estudyante pa po ako, hindi. Pero parang ramdam ko na parang iba ako sa kanila. Iba yung trato nila. Mabait naman po sila, pero yung ibig ko sabihin pagdating sa mga sa school, tapos may project, manghihingi akong pambiling, halimbawa po yung pambili ng envelope, yun parang nila, ang hirap nila bago sila magbigay, marami muna sasabihin. Grabe. Tapos saka ako bibigyan pag na sermonan na, o bibigyan na ako. May kasamang sermon yung ibibigay sa iyo. Opo. Pero yung mga kapatid mo naman, wala po. normal naman. Normal. Oo. Tsaka nakita mo din yung parang mga itsura nila. Syempre, kakaiba yung itsura mo sa kanila. Naisip mo ba yon? Na ko rin. Pero marami rin nagsasabi na kasi yung isang kapatid nila medyo nakakahawig ko rin po. Ah, ganon? Mukhang Bombay din. Yung Billy po ang pangalan, medyo na ko rin ng konti, hawig-hawig din po sa akin. Kaya sabi niya, marami rin nagsasabi, hindi rin naman malayo kasi kamag-anak pa rin naman yung magulang niya. Oo. Kaya pero syempre may pagkakaiba pa din kasi iba yung lahi mo, ay yun siguro talagang Pilipino yung magulang. Pilipino po. Parehas. Ang magulang na tatay at nanay, parehas po. That time ba, Boboy, nung parang nag-iisip ka na parang kakaiba ako sa kanila, iba yung turing sa akin, iba yung pakiramdam ko kung paano itrato. Nagkaroon ka na ba ng tanong sa sarili mo, bakit ganon? Hindi po. Kumbaga, hindi na ako nagtanong sa sarili ko. Nag-isip na lang ako kung paano ang ko, gagawin ko, kung paano ko sila mapapakisamahan ng maayos para kung bawat kilos ko hindi nila napupuna. Hindi na po ako nag-ano sa sarili ko. Nagtanong na bakit ganito, bakit yan. Bakit ba Buboy, yung sinasabi mong lagi kang napupuna, lagi kang napapansin? Paano ba yung way na lagi kang napapansin? Yun nga yung kwento mo last time na na kahit gumagawa ka naman sa bahay, napapansin ka pa din, parang ginagalitan ka pa din. Opo. Bakit nga ba? Hindi ko rin po sa kanila malaman kung bakit, kung kahit naman yung ginagawa ko okay naman, tapos naman yung trabaho ko bago ko magtambay. Kasi siyempre nung medyo pa po ako, siyempre hindi maiwasan ng isang bata hindi maiwasan na magtambay. Nandiyan pa rin yung laro, hindi pa rin nawawala, hindi pa ay ibig sabihin hindi ko naman po alam kung bakit nagagalit sila sa akin na porket tatambay lang ako, pero okay na yung gawain ko, tapos na, nagawa ko na lahat. Tsaka bigyan ka sana ng freedom, yung kalayaan para maglaro bilang bata, di ba? Ang gusto, sobrang po kasi nila, stricto. Ang gusto nila, alas 6 pa lang ng hapon, nandun ka na sa loob ng bahay, hindi ka na pwedeng lumabas. Pag lumabas ka, palo. Ayun po. Nakakaranas ka din nun ng palo? Lagi po na pinaparanas nila ako ng palo. Sinong pumapalo nun sa'yo? Kapatid mo? Yung nag-ampun sa'yo? O... Yun po, napapalo rin po ako ng kapatid ko. Na nung pa po ako nung mga bata, medyo bata pa ako. Hindi pa ako ganitong edad. Pero nung ganito na po ang edad ko, na nagkita naman po kami ulit, parang wala na sa kanya. Hindi na niya ako pinagagalitan. At binata ka naman na. Ay nung mga edad ko po 11 yata yun, 12,
Lagi nila kung ano, kunting kilos ko, pupunahin, May kasama. papaluin. Tapos, danasan ko po isang beses yung paa ko, ipinukpok ng martilyo. Anong nangyari sa paa mo? Yan po. Buti nga po, hindi na ano, kasi, kumbaga, pag pukpok niya, hindi naman masyadong malakas. Pero kung napalakas-lakas, durog sana. Grabe Kasi naman. bakal yun eh. Ilan taon ka nun? Yung mga 12 nga po yata ako nun. Tanda ko po lang nangyayari sa akin eh. Tanda ko po eh. Tsaka 12 Hindi. years old, oo. Tandang-tanda mo kung... Hindi ako makakalimutin po Oo. na tao. Ano daw dahilan, Buboy, bakit pinukpok ka ng martilyo? Kasi nung araw po na yun, nag-uwi ako nun. Galing ako sa Galaan, lumala sa mga barkada. Mm. Nung pag-uwi ko po, medyo nakainom din po yun eh. Na yung ano. Pero tingin ko naman po, hindi naman niya sinasadya. Ano yun? 12 years old, nagiinom ka na? Hindi. Ano? Yung ano ko, yung nagpalo sa akin, yung kapatid ko. Okay. Yung nag-aalaga sa'yo. Medyo nakainom ng konti. Nung Mm-mm. umuwi ako, mainit ang ano sa akin. Pinalo ako tapos pinukpok yung paa ko ng martilyo. Oh, grabing sakit nun. Grabing iyak mo. Oo po. Grabe po. At siyempre, first time ko lang din naman na mabagsakan yung paa ko ng martilyo. Ang sakit nun. Mm. Yun nga lang bato na, syempre kung nadadapa ka, syempre lahat naman ng bata nakakaramdam nun. Mm. Masakit po talaga. Yun din yung parang unforgettable moment mo dun na ano, yung parang sinaktan ka, pinukpukan ng martilyo, ano. Napapalo ako minsan, nakaranasan ko po sa sobrang takot ko. Nakikitulog na lang ako sa barkada ko. Grabe naman yun. Hindi na ako uuwi. Sinasabi ng barkada ko, huwag ka na umuwi. Dito ka na lang. Bukas ka na lang umuwi. Pag ano, pag sinundo ka dito yung ano mo, kapatid mo, edi tsaka ka umuwi. O kung kahit hindi ka sunduin, basta bukas ka na umuwi. Huwag ka nang umuwi muna ngayon kasi baka katulad yan anya na buka na ng ano, martilyo yung paa mo. Ano, nakalakad ka ba nun ng ano, agad-agad? Hindi. Kalakad naman po ako. Kinakaya naman ng paa ko eh. Na ano naman, nawala din naman po yung sakit. Naikikwento mo naman lahat kay mama mo ito, yung Oo. mga naranasan mo. Naikwento ko po yan sa kanya. Anong sagot niya na sa mga ganyan na naranasan ng anak niya doon sa ano? Habang kinukwento niya sa akin yung mga ganyang nararanasan niya doon, parang dinudurog yung puso ko, ay yung masakit sa kalooban ko. Iniisip ko po, ma'am, kung hindi sana ito inilayo na magulang ko, hindi niya daranasan yung palo, yung mga ganung bagay, ma'am. Kasi ako po, ma'am, hindi ako sanay mamalo sa mga anak ko eh. Kaya sabi ko, ba't napalayo ito sa akin? Naranasan niya ang palo. Para yung nararanasan ko dati, naanahan niya na ako pinapalo ng ama ko. Walang na hindi ako pinapalo ng ama ko. Kaya natatak sa isip ko na hanggat maaari, hindi ako mamamalo ng anak. Kasi masakit. Parang dinuduro ka, parang masakit sa kalooban ko eh. Habang Tsaka ano na kasi magulang ang mayawa kay Buboy, nag-alaga. Hindi ganun ka torture yung ginawa. Kasi torture yun, pang torture yun, Buboy. Oo, pero hindi ko rin naman po siya nasisi at ano, gawa ng tingin ko, parang nabigla din naman siya sa ginawa niya kasi nga po, kainom siya eh. Kumbaga, yung pagkakainom niya, nag-init yung ulo niya sa akin nung nakita niya ako galing ako sa Galaan, yung pag-uwi ko dun. Pinalo niya ako. Tapos yun nga, pinukpok yung paa ko ng martilyo. Pero nung lumaki ka na, naisip niya din yun na ipaliwanag sa'yo kung bakit niya nagawa yun. Hindi po. Hindi niya na paliwanag sa'yo bakit ginawa niya yun. Hindi niya po pinaliwanag. Pero kasi isang beses po, kasi pinalis nga po kasi ako doon. Napunta po ako sa Taal, Batangas. Oo. Nagtrabaho po ako doon ng Manukan Farm. Mm. Tagal ko po doon mga siguro 3 taon po yata, 4. Mm. Hindi ako nag-uwi sa kanila. Tapos pinanindigan ko po talaga na sabi ko hindi ako uuwi dyan. Nung malaman nila na nandun ako, binigay nila yung number nila, nagtawag sila sa akin, tapos nagbigay rin ako ng number ko. Hanggang sa
yun, kasi may alaga rin po silang manok. Yung asawa niya, yung asawa ng kapatid ko, nag-ano po sa akin, boy, baka may pambili ka ng patuka sa manok, wala kaming pera, baka mayroon ka dyan kahit kunti. Hinihingian ka na. Ako, hindi po ako madamot. Maluwag po ang ko. Basta kahit sa pagkain, sa pera, okay lang po siya sa akin. Pinapadala ko po sila. Kahit ganun yung nangyari sa akin na tapos hanggang sabi nga niya, punta ka na dito, uwi ka na dito. Kung gusto mong bumalik ka na lang. Bumalik naman po ako. Yun, tapos nung pagbalik ko, nakaharap ko nga siya. Sabi ko, bakit ka ako na dati nang maliit pa ako na pupukpok nyo ko ng martilyo sa paa. Hindi na po siya naimik, naiyak na lang siya. Hindi na siya umiimik. Humihingi po siya sa akin ng pasensya. Okay, totoo po yan. Sabi niya, pagpasensyahan na lang ako. Ikaw kasi, sabi niya, medyo hindi ka rin nakikinig kasi oo, nagagawa mo nga yung trabaho mo, hindi ka rin naman nakikinig. Alam mo naman yung oras ng pag-uwi dito sa bahay. Sinabi ko naman sa iyo, 6:00 dito pa na dapat, bawal ka na lumabas. Siyempre tayo po, ako po bata, hindi mapusok sa paglalaro. Siyempre lalabas at lalabas, di ba po? Hindi ko rin naman maiwasan yung hindi maglaro kasi yun rin naman po doon ako masaya. Yun po na ko doon, naranasan ko. Yun yung hindi mo makalimutan din na naranasan mo na yun yung tumatak sa iyo na parang ang hirap, di ba? Na syempre kung magulang ang naghandle sa iyo, hindi mo naranasan lahat yun, pero nandun na lahat. Yun nga sabi ni mama mo na talagang nadudurog din siya kung naririnig niya yung mga naranasan mo doon. Sa akin lang naman po, yung naranasan ko na yun, totoo naman po yun. Buhay pa yung mga yun? Opo. Okay, baka napapanood nila ito. Ay, sigurado po akong napapanood nila, kahit nung una pa. Anong gusto mong message sa kanila? May message ko lang po sa kanila. Salamat, at kahit ganun, pinalaki pa rin nila ako. Hindi ka binasura? Hindi ako, kahit naranasan ko po na sabihin nila na lumayas ka rito, huwag ka nang bumalik, yan po. Hindi ko po, okay lang po sa akin. Okay lang po sa akin yun. Salamat, ang masasabi ko, salamat pa rin. Kahit papaano, nandiyan pa rin sila na nagpalaki sa akin. Totoo po. Emotional si Buboy. Ramdam ko yung yung napagdaanan mo na talagang mahirap lumaki sa hindi mo talaga yung magulang o mga kapatid, hindi mo sila pamilya. Mahirap yun. Mahirap po talaga. Oo. Kasi simula, tapos na dagdagan pa po na na simula nung nakita din nung asawa nung kapatid ko yung niya, yung mga anak niya sa una, yun nga po, parang medyo nagbago sila, na nagbago yung pag nila, hindi kagaya dati. Sa akin na tatlo lang kami magkakasama, ako pa lang yung kumbaga parang ako pa lang yung maliit doon sa kanila. Okay naman po sila naman sila sa akin, kung anong meron, pagpupunta sa palengke, meron din po ako, pagbalik nila meron din ako. Pero nung nadagdagan kayo, yung nahanap yung mga yung mga anak niya na tunay, pero hindi po yung tunay na anak nung nung kapatid ko, kumbaga anak po yun nung asawa niya sa una. Oo, step lang niya. Opo. Edi yun po, nagkita-kita po sila kasi matagal din po silang hindi nagkita. Iniwan din po niya yun na maliit pa. Nung nagkita po sila, parang nag-iba yung nila sa akin, yung hindi naman yung tingin, kumbaga yung nag-iba yung ugali nila. Napansin ko rin po kasi bawat kilos ko pupunahin. Kahit naman ginagawa ko po lahat, magsiba, magsigib magigib ng tubig, magpatuka ng manok,
yung magtanim-tanim po ng gulay, magtinda ng gulay, yan po. Totoo po yan. Nga ano ko po, kung bakit parang, kumbaga parang yung lahat ng ginagawa ko parang baliwala lang sa kanila. Hindi nila inappreciate yun. Hindi rin naman po, parang hindi nila nakikita na papagod din naman ako. Hindi naman po ako yung tao na walang kapaguran. May kapaguran din naman po ako. Napapagod din po ako. Ayan. Paano ka napunta sa Batangas, Buboy? Kasi po gawa nung yung kapatid ko pong yun na sinasabi ko, yun po ang huling sinamahan ko. Kaya nakarating po ako ng Batangas. Kasi yan pong asawa niya na yan, nakilala niya yan sa Batangas. Tapos dun sila nanirahan. Hanggang nag-uwi po yan ng Bicol. Kinuha ko kasi namatay nga yung mismong nag-ampon po sa akin, namatay. Parehas yung mag-asawa. Tapos nagpalipat-lipat po ako. Ang huling napuntahan ko po, yan po, sila sa Batangas. Kaya nakarating po akong Batangas. Sino naghatid sa iyo? Kasama po nila. Kasama ka nila. Tapos iniiwan ka na nila kung Kumbaga, saan. galing po akong Bicol, sinundo nila ako doon. Pag uwi namin doon sa Batangas, pares naman sila may trabaho. Yung asawa niya nahi, siya nagpipintura. Tapos ano yung mga naitutulong mo sa kanila noon para makasurvive ka, Buboy? Yun po, nung dati, kung ano ko yung, kasi may alaga silang manok. Ayan, nagpatuka akong manok. Yun lang po yung kaya ko pa dati. May alaga rin po kaming baka na hindi naman po namin sarili. Kumbaga, pinaalagaan lang din. Tapos pag ibininta, binibigyan yung kapatid ko, binibigyan ng ano. Pero ako po nag-aalaga. 2 baka, tapos kambing, nag-alaga rin po ako. Tapos yung manok pansabong na yan po, inalagaan ko po yan. Yung manok po, sarili niya po yun. Yung baka at kambing hindi po, paalaga lang yun. Ano yun? Magkano ang sinasahod mo nun sa kanila? Wala po. Wala, libre yun. Kapalit nung pagtira mo. Kumbaga ano po, hindi ako nangihingi sa kanila ng sweldo. Hindi rin naman po ako nangihingi sa kanila kahit piso. Hindi ako nangihingi. Hindi po ako marunong humingi kahit nung medyo umidad ako ng mga 7 taon. Hindi po ako marunong maghingi. Sabihin po natin na yung ibang bata maririnig nyo, pahingi po ako ng 5 piso. Pahingi po sa ako hindi. Ang ginagawa ko po na kung may bote dyan, yung kalakal, mangangalakal ako. Yan, may pera lang ako. Ganun? Nangangalakal ka pala noon? Oo, naranasan ko ng mga lakal kasi kasama ko. Ang dami po kasing nangangalakal din doon sa Batangas na nakabarkada ko rin, tapos nakasama ko rin sila. Natuto ko sa kanila para magkaroon ng kumbaga diskarte kung paano magkapera. Yun po, sama-sama lang ako sa kanila hanggang natuto ko mga lakal. Magkano naman kinikita mo nun? Minsan po, iniipon ko po yan, yung bote. Pag minsan nakakadalawang sako na ako niyang malaki. Tapos bakal na mga putol-putol po, mga pulot-pulot lang namin. Minsan nakakumikita, pag binibenta po namin, kumikita rin po ng 500, pero hati-hati kami dun nung mga kasamahan ko. Saan mo naman ginagamit yun, Buboy? Noon? Ano po, bibili ko po ng bigas pag alam po kung walang bigas sa bahay. Yun po. Kasi tinutulong mo din pala sa kanila. Bibili ko po ng bigas. Hindi ko na po yung sasabihin na bibili ko ng ano para sa akin. Yung for example, mga pagkain-kain mo pang sarili mo. Kasi T-shirt, ganun man lang. Opo, kasi minsan po, dati po kasi sa tinirahan naming una, hindi pa po yung sariling lupa nung nung kapatid ko. Kumbaga nakikitira lang din po kami, tapos wala kaming ilaw, kandila lang. Minsan hirap kami sa bigas. Opo, hirap po kami. Naranasan namin hindi rin magkain ng isang araw. Opo. Pag binubuklat ko yung bigasan namin, nakikita ko wala ng bigas. Parang nag-iisip po ako, paano kaya ito? Baka
saan sila kukuha. Iniisip ko rin po kung saan sila kukuha ng bigas kasi minsan nagtatalo sila eh. Yun, nung maibenta po namin yung kalakal ng mga kabarkada ko, ayan po, hati-hati kami doon sa 500 piso. 5 kami naghahati doon. Yung parte ko doon sa 500 piso yun, bibili ko po 1 kilong bigas o tsaka kandila. Kandila para sa Ilaw po namin yun. delikado yun, di ba? Ilaw namin sa bahay kasi wala kaming ilaw po talaga dati. Walang kuryente. Kahit yung tubig nakikiigib lang po kami, magbabayad pa kami 5 piso. Grabe naman. Sa Batangas po yun, nakikiigib lang, bubuhatin ko pa yan. Minsan pag medyo mabagal-bagal ka pa, maunahan ka pa ng ano mo, masisingitan ka pa. Kaya Pila-pila pala doon. kaya yung ano po, yung kapatid ko, porsigido rin siya na nag-ipon na, tapos yung alaga niyang manok, minsan may bumibili sa kanya yung kumbaga po isang maramihan na bibiliin sa kanya, hanggang nakabili po siya ng maliit na lote, napatayan niya sariling bahay niya hanggang magkaroon po ng tubig, tapos yung kuryente. Naandun ka pala nung talagang kahirapan ng buhay nila hanggang umaangat na Opo. katulong kanila, Opo. katuwang. Katulong po, kahit nung yun nga po yung ginagawa na yung bahay, siyempre magbukay kami ng yung Puso Negro, yung sa CR, yan, katulong po nila ako magakot ng kahoy. Yan. Malaking ka pala talaga, halaga sa mga pinanggalingan mo, malaking natulong mo din. Opo. Pero sa akin po, hindi ko naman yung sinusumbat sa kanila. Yung sa akin po, bahala na sila kung appreciate nila yung pag kong yun, tulong ko na nagawa. Meron din yung time, Buboy, na nagka-banding-banding kayo, syempre nagiging masaya yung pamilya. Meron din po. Meron din. Opo. Pero kumbaga parang mas nila yung anak nung anak nung asawa niya sa una, parang mas nila yun, Ka-close na. pero close din naman kami nung kapatid ko, pero hindi ko po alam kasi lagi akong talaga papaluin ako, minsan kunting sermon, yun po. Kaya minsan naririnig na rin yung tainga ko na na lang ginagawa ko, umalis na lang ako, papaalam ako, dito lang po ako. Minsan di pa ako papayagan, dahil ginagawa ko po, naisipan ko tumakas hanggang hindi na ako makauwi kasi alam ko papaluin na naman ako. Takot ka na umuwi. Dala na ako na, Kaya anong ginawa mo nun? Kikitulog po ako sa Nagkikitulog, tapos kinabukasan saka kababalik. saka Anong babalik. napapala mo pag ganun? Yung anong sinasabi nila sa iyo? Yun, lalong mas tumindi po yung Galit. Opo. Tapos imbis na hindi sila, kumbaga parang kunting salita lang yung matatanggap ko, ay lalong dumami. Opo, lalong dumami. Saka matagal nilang makalimutan po. Pag halimbawa nag-sermon sila ng ngayon, hanggang kinabukasan meron pa rin yan. Grabe, Opo. Saka stricto rin po kasi yun sila. Alas 6, kailangan nandun ka na sa loob ng bahay. Hindi ka na lalabas. Yun po. Tsaka yung mga ganong tao, naramdaman mo din ba, Boboy, na talagang minahal ka din? Sa Opo. palagay mo? Meron din naman, kahit konti, meron din naman po. Kasi tulad nga po nung sabi ko, kung anong meron sila, meron din ako. Pupunta silang palengke, mamimili sila ng gamit, binibilihan din po nila ako. Nag-iba lang nung syempre, nandyan na yung mga anak ng lalaki. Opo, tsaka may ampon din po kasi sila na isang babae na bata, yung anak ng kapitbahay po namin. Yun po. Talagang mahilig din pala silang mag-aruga ng hindi sa kanila, hindi nila anak. Kaya doon mo din makikita na talagang din pala sila, yung matulungin din po. Oo. Kasi yung po nung araw na yun, nanganak yung at yung isang kwarto dun, yun ang inuupahan nung kapitbahay namin na babae, parang nagipit siya,
nag-usap sila na iwanan na lang yung bata. Tinanggap naman po nila. Grabe, ano. Kaya siguro hanggang ngayon po, nandun pa rin yun, batang yun. Mga ilang taon na ngayon? Baka 15 anyos na po yun. Dalaga na, ano? Opo. Kasundo mo naman? Oo, kasundo ko po yun. Yung batang yun. Kasi nung nandun pa ako yung nag-aalaga dun. Di ibig sabihin yun yung sinasabi mong kasama mong ampon? Hindi pa po yun, iba po yun. Iba? Iba yung inampon nilang... Kumbaga yung mismong nag-ampon po sa akin, ay meron din po siyang ampon na mas nauna po sa akin. Naasan na ngayon yung kasama mo? Andun po. May pamilya na po siya. May asawa na, may pamilya. May mga anak na po siya. Nakapag-aral siya o hindi din? Wala po siya, hindi po siya nag-aral kahit grade 1 ay hindi po. Ayaw niya. Grabe. Ang trabaho niya sa ano lang po. Kaya sa ganyan, sa palayan, mangingisda, yan. Yan ang ano niya. Grabe na grabe yung pinagdaanan ng anak niyo din po. Grabe nga po. Hindi ko po akalain na gano'n ang naranasan niya. Sa panahon na isip ako kung ayos ba siya, kung yung nai-stress kayo that time, Nay, na ano pala, pinupukpok siya ng martilyo. Opo, yun po, naisip ko po. Nung nabas yung nagkukwento po sa akin na yung about sa ganyan na pinapukpok, pinapalo siya. Naiisip ko, sabi ko, bakit kasi inilayo sa akin ng ama ko? Hindi sana niya daranasin. Pero po habang natulo po yung luha ko. Natulo na lang siya, hindi ko alam kung bakit. Natulo na lang yung luha ko. Grabe. Natalikod na lang po ako sa kanya. Ni minsan ba hindi mo na syempre nasumbatan yung magulang mo, bakit niya pinaampon yung anak mo na hindi mo alam? Gusto kong sumbatan kaso wala naman na po, namatay na po siya. Gusto kong sumbatan. Hindi nung nabubuhay pa siya, hindi mo nasagot bakit tayo ginawa mo ito? Nagsabi naman po ako, sabi ko sa kanya, huwag kayong magalit sa akin kasi mas naramdam kong bakit nyo ginagawa. Huwag nyo sabihin sa akin na ako'y sumasagot bilang anak nyo. Kasi lang, ang sinasabi ko lang sa inyo, bakit ginawa nyo sa akin, sarili nyo kong anak? Bakit nilayo nyo yung anak ko? Yun po ang lagi kong sinasabi doon sa ama ko. Sana kung hindi nyo kaya, hindi nyo na sana binigay, inantay nyo ako. Sana ako na ang nag-alaga sa bata. Bakit ginawa nyo sa akin na ilayo yung anak ko? Hindi nyo pa sinasabi. Ginaganon ko po yun, yung ama ko na habang nabubuhay. Kaya nga po, ipinakita niya sa akin yung litrato ni Buboy na 3 taon pa lang siya. Nandyan na yung sinasabi mong litrato? Hindi pa po kami kasi pumunta kami doon, wala pong tao, wala pa yung mag-asawa, umalis daw po. Okay. Kaya hindi po namin nakuha. Ang sabi, binigay sa akin, sabi ko, ito ang anak mo, maganda ng buhay, maganda ng kalagayan niya. Ba't mag-aalala ka pa? Ang akala ni papa niyo po, na maganda na yung kalagayan niya. Yan ang sabi niya sa akin. Bakit mag-aalala ka pa? Bakit kukuhain mo pa? Di ba, yan. Binigay po yun, yung nakatali nga pong panyo. Binigay po yun sa akin. Tapos sabi ko, saan ko matatagpuan to? Kung alam nyo, sabihin nyo naman sa akin habang nabubuhay pa kayo. Baka mamaya bigla na kayo namatay, hindi nyo masabi sa akin kung nasaan yung anak. Wala na akong pag-asang makita pa siya o makuha. Kahit naman sana makita ko, hindi ko na siya kukunin kung maganda ang buhay niya. Yung lang ba, makita ko at mayakap ko siya. Sabi ko, kahit isang beses lang. Hindi po talaga niya sinasabi kung nasaan. Ikaw kung na lang pala po nakatuklas, yung anak mo pala na panganay yung nakatuklas na po, ano? Nakatuklas na. Yung pangalawa ko po. Ay, oo, yung pangalawa. Yung pangalawa ko po. Kasi mahilig po siya doon sa nanay ko. Siya nagpalaking mahal na mahal po noon ng ina ko ay yung pangalawa ko po. Ay, nagbabakasyon siya doon. Pupunta siya doon sa ina ko. Ay, magpapasko po yun. Sabi niya, parang naisip niya, tingnan yung mga picture nila nung maliliit pa sila, yung mga bata pa. Yung nasa album nga po, yung lagay ko lahat sa album. Habang binubuklat, nakita nila yung picture ni Buboy nung baby pa. Ngayon nagtanong siya doon sa ina ko. Sabi daw niya, di ba may kapatid kami Bombay? Oo, sabi ng ina ko, oo. Saan namin matatagpuan yung kapatid namin? Sabi naman ng ina ko, matagpuan mo kumuha kasi noon mga kiti, sa kiti. O kung kayo, marunong kayo sa cellphone, i-ano nyo yung kiti para makita nyo. Search nyo yung mga kiti para makita nyo at kung sino nag-alaga. Di ibig sabihin na ang punot dulo talaga nito na nagturo yung mama mo. Oo, yun po siya. Siya po yung nagsabi doon sa dalawa kong anak. Tapos ang ginawa naman ng pangalawa ko, chinat niya yung ate niya. Yung ate niya, chinat niya.
Sabi niya, ate, alam ko na kung saan mo makita si Bombay. Kung saan mo makita. Kasi sinabi sa akin ni nanay sa mga kiti daw. I-search mo ate yung Jampol kiti. At saka, basta ano mo lang yung mga kiti. At maraming lalabas na kiti. Ngayon, sinerge niya. Si Jampol kiti. Yun ang lumabas. Akala niya nga daw na hindi na ginagamit yung account kasi parang hindi na daw ginagamit yung account na yun, yung Jampol Kitty. Kaya nag-aano pa siya kung nag-aalangan pa siya. Ngayon biglang may lumabas daw sa kanya na Celso Kitty. Doon sila nag-usap nung Celso, nag-video call silang dalawa. Tinatanong niya kung nasa kanila si Buboy, kung sila nag-alaga. Hanggang sabihin ng Celso na oo, nasa amin. Kaso inano yung Aida, chat mo na lang yung Jampol Kitty. Sabi daw nung Celso. Pag ano niya, nag-aalilangan naman daw siya, baka daw hindi na ginagamit yung account. Kasi ang alam po, wala po talaga cellphone. Wala siyang cellphone. At sabi nung Celso, nasira daw yung cellphone niya, hindi niya alam kung may cellphone siya na ginagamit. Ngayon, isinerge naman niya, tapos naman niya. Tinanong na naman. Matagal yung banding nila sa chat. Nagtatanong sila, nagtatanong sila siya dito kung sino ang nag-ampon, kung sino ang mga ano nito, lahat. Tapos tinatanong kung may ano sa labi, sabi nung kapatid, hanggang sa magkita sila sa video call din. Tsaka may ano siya, yung sa likod, Mark. May birth siya sa likod. Sa likod. Para siyang hugis mapa na ano po dito sa ganito niya. Yun po kasi nung baby pa, lagi ko yung tinitingnan. Sabi ko parang mapa. May mapa siya. Yun yung parang sign mo sa kanya na ano. Baka naman hinilod mo na yun. Wala na. Hindi po. Hindi po mamhilo din. Hindi matatanggal. Tanda yung tanda, no? Kasi pag pinapaliguan ko po, pinapadapa kong ganun. Ginaganong-ganong ko talaga, hindi siya natatanggal. Talagang birthmark po, talaga, no? Pag ito lang ang, pag nawala ka ko, ito lang ang titingnan ko. Sabi ko daw. Nawala talaga. Talaga na, pagkakasabi ko doon sa ina ko, Nay, pag ito yung nawala pala si Buboy, ito lang hanapin ko, Bakit, Anay? Ito parang mapa niya sa likod, Hindi natatanggal. Ganano ng ina ko pa yun, Ang cute siguro ni Buboy nung bata, kasi bumbay na bumbay yung mukha niya. Tangos talaga po ang ilong niya na Cute na cute nga po yan, sabi nga po ng mga kapitbahay namin. Ang cute naman ng anak mo kahit maitim, ang gwapo-gwapo ng anak mo. Nag-aanuhan nga po yan. Dami nga po nagwagwapuan sa video. Bihira ko nga po yung isama-sama sa paling. Pag mamalingki ako, iiwanan ko at ang dami pong nagbabati. Ang dami pong inaano ko po, baka mabalis, baka mag-iyak ang bata pagdating. Parang halos ayaw kong ilabas. Grabe si Buboy. Cute ka pala ng bata ka. Ngayon. Hindi na. Hindi na. Kaya po nung minsan na pinatatawa ko, inano ko po sa bangko, may mga una, nakahiga sa una. Pinatatawa ko, tapos nahawa ko yung camera ko. Nung bigla siyang tumawa, bigla ko nilitrato ang kanapa. Natuwa ako doon sa tawa niya. Bigla siyang tumawa, kaya napicturean ko siya. Okay. Bihira kasi po yan tumawa. So gusto namin makita yung picture mo ng bata ka. Pag nakuha po namin. Pag nakuha. Okay. Pinasa ko po sa kanya. Sa ngayon, salamat sa share nyo, Buboy, na sa buhay mo. Sana madami pa tayong mapagkwentuhan, ma-share sa mga viewers mo. Siyempre, yung pangalawang video namin ni Nanay ng vlog natin sa iyo. First na vlog ko sa iyo yun kasi ang una si Nanay lang. Opo. At tuwang-tuwa sila sa iyo. Ang daming nagmamahal sa iyo. Salamat. Kaya ngayon, may nagbigay sa inyo ng 2,000. Panggastos-gastos nyo din daw. Salamat. Ibigay ko sa inyo. Ayan. Pahawak daw yung camera. Pwede po halimbawa, bawasan ko po ng pang-uniform yung isa ko. Okay lang. Ikaw na bahala, Nanay, kung saan mo gagamitin ito. Kung pang sa importante ninyong bagay. Di ko na makita. Puro resibo itong ko ay. Ibigay ko po sa inyo, Nay, para Ito na po yung sa anonymous sponsor namin
na from Australia. Ito na po yung 2,000 ibigay ko kay nanay. Yung pinapabigay nyo po para kay nanay at Buboy. Thank you so much Salamat po sa share nyo, sa tulong nyo po sa amin, mag-iina. Maraming salamat po. Bilisingan pa po kayo ng marami. Salamat po. Okay. Salamat po. At kagaya po niyan, may nag-abot na naman ng tulong. Salamat po. At kahit papano po, kahit konti nakabigay kayo na hindi naman namin yan inaasahan din. Maraming salamat. Lalo na po yung sa naghatid din po dito ng tulong. Salamat po. Yan, Boboy. Ang dami kasing nagmamahal sa iyo, kaya sana next time may i-share pa tayo sa kanilang mga kwento kung ano yung mga, kasi yan Nay, may aral din na napupulot yung mga yan sa atin, sa kay inyo, kaya wag po kayong mahiyang mag-share sa kanila at Okay lang po. oo, part na din sila ng pag-asenso nyo. Opo, siya nga po. Oo. Kaya nga po nagpapasalamat po ako. Oo. So ayan, dito muna yung vlog namin. Siging pawis ko na. Parang tuloy-tuloy na yung pawis ko. Ay, Thank you so much. May regalo po. Ano yan? Saging po, ma'am. Ay, grabe oh. Salamat po. Pang merienda na lang sana nila, Nay. Sa inyo po ito, para sa inyo po ito. Ah, saan Ay, galing? po namin ni Maring Tisi. Ah, salamat. Kain na rin po kami niya kanina. Ah? Binigyan din po kami kanina. Ah, okay. Thank you. Oo, thank you po. Panglaga, masustansya po yan. Hindi po, ano po, yung tordang puti, ma'am. Tordan puti, yan yung tordan. Yung mabango yan, ano? Opo, ma'am. Okay, thank you. God bless, Buboy. God bless. Thank you. Salamat po. Oh. Salamat din po sa inyo. Oo, sa mga viewers natin, Salamat sponsors. po sa mga sponsor, sa viewers, tsaka siyempre po sa inyo, vlogger. Oo, Salamat. sa anonymous sponsor from Australia. Sa nagpaabot ng 2,000, malaking tulong po yan. At yung kapatid ko ay sasaling araw sa Boy Scout. makakabilihan ng damit ni mama. Okay, sige. Kaya na bahala, Nay. Thank you po. Salamat po. Okay. Salamat din po sa inyo lahat. Oo, sana suportahan pa yung video natin, Boboy. Baka pwede kang makiusap sa kanila. Ay kung kayo po ay naniniwala sa kwento ko at yun naman po ay totoo din, kayo pong bahala kung anong iregalo nyo sa amin, sa akin, kay mama ko. Salamat po. Yun po. Sa mga nanonood, sana wag tumigil panoorin, Sana Okay. po ay meron din kayong matutunan na yung kumbaga na aral para hindi nyo rin gawin na katulad ng ginagawa ng naging kasama ko dito. Okay. Opo. So ayun, God bless. Basta mag-pray lang tayo palagi. Oo. Salamat po. God bless sa inyo, Nay. Salamat po. Oo, malapit na yung bahay nyo. Oo. Natutuwa ako. Perming natutuwa ako. Excited ako sa magiging itsura ng maging bahay nyo. Oo. Okay. Thank you so much. Support nyo po ito. Share nyo. Paki-comment kung ano yung gusto nyo pong mangyari kay Buboy at kay Nanay Mariby. Kung ano pa yung mga gusto nyong ma-share. Pwede nyo naman po akong kontakin at i-direct ko po sa kanilang ipaabot lahat ito. At pinapakita po natin yung transparency para sa video na ito para naman may matutunan ng mga ibang tumutulong. Thank you so much. God bless po.